Ayan, amazing morning 'no sa ating 39. Ayan, 39 participants. So siyempre magbati muna tayo. Sino ba mga nandito naka-open cam? Mentor, ayan si Ate Wilma, ayan, amazing morning po. Mentor Normeline, Mentor Edward, ayan, Mentor Jean, ayan, siyempre 'no, Mentor Ira sa ating napakalupit na host. Ayan, Mentor Belinda, ayan, amazing morning po sa inyong lahat 'no. Parang ang dami yung mga bago din 'no. Mentor Ness, ayan, shoutout sa ating mga viewers na nandito right now, 'di ba? So, 'yan 'no, dami, 40. Pero I believe 'no, may mas idadami pa tayo. So, marami ring mga bago ngayon sa ating participants. So, before I start the topic 'no, okey lang pakilala muna ako, 'di ba? Quick background lang 'to, share screen lang 'to. Siyempre wala naman tayong magagawa 'no, kasi nasa akin yung share screen. Nasa akin yung pang-share screen ano. Ayan si Ate Normeline, ayan, amazing morning. Kasama namin 'to sa Nueva, Nueva ano, basta Nueva 'no? Okey, share screen lang natin. May mga ano ba dito, yep? Meron po ba tayong mga yep? Okey, may mga yep po ba dito? Parang wala 'no? Wala, okey, sige. So share screen lang tayo, ating background. May aso lang na natahol. Sana hindi naman po rinig 'no? Ayusin natin. Yep, hayop daw. Hindi, ayan. So, share lang tayo ng ating background 'no. So, by the way, my name is Mentor Grace and nag-start po tayo dito sa I Am World Guide 'no. Dati tayong student, okey? Ayan, yep. No, hindi po tayo nag-aano dito ng mga ano, ML lang. Okey, mga yep ano, 30 years ago, gano'n siguro. Charot. Okey 'no, so 'yan, former student po 'no. So dati tayong estudyante nung na-meet natin si I Am Worldwide, at the age of 15. So grade 9 student po tayo that time. So familiar naman 'no, 'pag estudyante normally, walang pera, walang kakilala, walang connection, walang background about sa pagnenegosyo. So ganyan po tayo nung nag-start 'no. And paano naman po tayo napunta kay I Am Worldwide? Sige, may alarm, wait lang. Ayan. So, paano po tayo napunta sa IM 'no? Ayan, ito po yung reason. So, ang reason po is hindi tayo totally na-invite or na-presentan. Ang nangyari lang po, yan si Tita Elvira may ano ata, andiyan yung client niya na tuloy pumunta. 'Di ba, ang nangyari lang nun is, kasama lang tayo sa magbubuhat ng mga products 'no, magbubuhat ng barley. Tapos eventually, merong mentor na nagtanong sa akin, sabi niya, "Ilang taon ka na?" Sabi ko, 15. Sabi niya, "Alam mo ba yung ginagawa namin, puwede siyang sa mga bata, puwede mong makuha yung mga gusto mo, makuha yung pangarap mo, et cetera." Okey, so to cut the long story short, yun yung, naging way kung paano ako na-curious sa I Am Worldwide 'no, and ang nag-present po sa'kin nun is si Mentor Naomi. So siya yung ating angel mentor 'no. Ah ito sa mga hindi nakakaalam, okey. Pero parang mostly dito alam na, eh. Type 1 nga, sino ang familiar sa SB? Ayan, SB, ano ba SB? Starbucks. Sige type 1, sino mga naka-try na nun, nalibre ka, nauhaw ka, bumili ka, sino type 1? Sige type mo diyan 1, makikita ko ba dito yun? Ayan, sige type niyo 1 'no, yung mga naka-try na, parang alam mo yun, isa gano'n. Okey, eh, 'di ba ang presyo kasi nun parang around 200 per ano, 180 gano'n. So iniisip ko palagi dati, sabi ko, "Hala, tatlong ano na yun, eh, 'no, tatlong chicken fillet sa McDo na Ate Ira." Mas mura yung ano nun, mas mura kaysa mga Coke float ganyan, kaysa mag-Starbucks ka. So yan yung first time ko nun. Tapos ang sabi sa akin, eh, di siyempre na-explain sa'kin yung, I Am Worldwide, yung business, ine-explain. Ang naiintindihan ko nun, wala, 'di ba? Hindi ko siya naiintindihan. Ang naintindihan ko lang dun na sabi ng mentor ko 'no, kapag ikaw ayan katumbas oo, tama 2 hanggang 3 na. So 'pag nandun na ako sa point na gusto ko na bumili, "Ay wag na lang, ikain ko na lang." Gano'n. So, ang sabi sa
akin, kapag daw ikaw, nakabenta ka ng isang barley per box, meron kang 500. So, yun lang yung naiintindihan ko. Hindi ako interested sa Just For You, hindi ako interested sa mga sales match, sa passive, wala. Ang gusto ko lang, magbenta. Oo, gusto ko lang before magbenta, as in yung 'pag nakabenta ako ng isang box, may 500 ako, yun lang, as extra lang. So, yun lang yung naging reason. And then eventually, 'di ba, hindi natin in-expect 'no, na dadating yung time is magkakaroon tayo ng resulta sa I Am Worldwide 'no. So, na natin yung Sapphire, Card Keeper at 17, and hindi na siya updated. Pero yung 1M natin, 'di ba, 19 natin siya nung nakuha. So, nag-earn na rin tayo ng 1 million sa system 'no, na hindi naman natin parang, wala sa mindset natin before. And yun, then dumating yung time, nagtuloy-tuloy yung cheque, 'di ba, 193, 220, 83. And meron din tayong mga tao under ng organization na kumikita na, no, at the same time nakakapag-rank up. Okay, nakakapag-close ng deal, nakakapagpa-pay in, alam mo yon sila din. Basta down the lines nakakapagpa-pay in. So, yung topic natin is about handling objections. Okay? Ang topic natin, ayan, handling objections. 'Di ba? Sino ba dito yung parang, 'di ba minsan pag bago ka, pag na-reject ka parang feeling mo ayaw mo na. 'Di ba? Ganun pag bago, no? Pag na-reject ka, alam mo yon, lalo na kapag close friends mo. So, eto, para kumita ka syempre din sa system or sa platform na meron tayo, isa to sa kailangan mong ma-master. 'Di ba? Maki-type nga objections. Sige, maki-type para makita natin kung gising pa. Ayan, may nakita ako dito, Macdo. Javi Macdo. Ayan, thank you, no? Objection. 'Di ba? Pag kasi tayo, 'di ba, nagpe-present, nag-o-offer, normal 'yun. Minsan iniisip mo na yung objection, nire-reject ka na. Halimbawa, nag-no sa'yo yung tao, akala mo no na forever. 'Di ba? Hindi mo na ulit inalokan, hindi mo na ulit finollow up, hindi mo na ulit kinausap. Kasi akala mo ni-reject ka na. Pero yun pala, kagaya ng pina-type natin kanina, objections lang pala yun. Kumbaga, objections lang siya na kailangan mong i-handle ng maayos. Sabi dito, no, rejection doesn't mean you aren't good enough. It means the other person failed to notice what you have to offer. It Ayan. So, ulitin natin. Rejection doesn't mean you aren't good enough. It means the other person failed to notice what you have to offer. Ibig sabihin, hindi niya pa sa ngayon kailangan or hindi pa masyadong nabigyan ng value kung ano yung in-offer mo. Pero it doesn't mean na rejection yun. Okay, ni-reject ka, parang nag-offer ka, hindi na agad. Okay, baka hindi lang din yun yung tamang timing. Okay, so eto, meron tayo ditong tinatawag na 3F. Okay? 3F, ibig sabihin, at isa to sa way kung paano mo maha-handle ng tama yung rejections or kapag kinakausap ka or kapag nakikipag-usap ka sa mga clients. Okay? So, dito, ayan, meron tayong feel, felt, found. Okay? Makiki-type nga 3F, kahit 3F lang, 3F. 'Di ba? Feel, felt, found. Ibig sabihin, kailangan mong ilagay yung sitwasyon ng tao sa sarili mo. Parang halimbawa, 'pag sinabi sa'yo na, "Ay, wala akong time." Ay, hindi puwede yun. Kailangan 'pag papasok ka sa ganitong negosyo, may time ka. 'Di ba? Hindi puwedeng gaganunin. 'Pag sinabing, "Ay, ah" tawag tayo, "Ay, Ate Wilma, wala akong pera." 'Pag sinabing gano'n, "Ay, hindi puwede 'pag gusto mo kailangan mo gawan ng paraan 'yan kasi ganito, ganyan." 'Di ba, hindi siya gano'n. Kumbaga, meron tayong mga steps kung paano mo siya makakausap ng maayos at ng tama to the point na alam mo 'yun, mafe-feel niya rin na, naiintindihan ako nito ng tao na 'to. Okey? So, wait lang 'no,
Okay. So, bigyan kita. Actually, Ate Wilma, yan din yung nararamdaman ko nung napakita 'to sa'kin. 'Di ba, wala din akong pera, nahihirapan din ako mag-start kasi alam mo ngayon 'no, ang hirap kumita ng pera. Kumbaga, kailangan mo lang ipa-feel sa tao na, ate naiintindihan kita, ate nararamdaman kita, gano'n. At the same time, yung hindi puwede kasi na alam mo yun, ano ka lang, ha-handle ka lang ng nagha-handle ng objection. Kailangan habang hina-handle mo 'yun, kino-close mo rin siya at the same time 'no. Ate, marami nga din akong nakausap dito, same mo ng scenario. Ate, may mga nakausap din ako dito, parehong-pareho kayo ng sitwasyon. Alam mo 'yun, kailangan kasi ma-feel ng client mo na, okay, so kahit pala nasa ganito kong phase, kahit nasa ganitong situation ako, kaya ko siyang simulan. Parang kailangan maging positive sa kanya na, hindi ka mag-isa. Okay. So next, ayan 'no, pero ate I found out dito 'no na marami din kami, actually nag-start din ako walang pera. Kumbaga need niya ma-feel na, magkasama kayo, pareho kayo. Kumbaga need niya ma-feel na may kapareho siya ng pagsa-start, okey? So next, ito, feel, felt, found technique in action. So paano naman natin siya gagawin? Halimbawa, sinabi ng prospect mo, ate gusto ko sana mag-join diyan kaya lang wala akong pera, 'di ba? Kumbaga paintindi mo lang din na kung ang problem ngayon is pera, kailangan lang din talagang masolusyunan. Kumbaga kailangan mo ayan, oh, para mas ma-emphasize natin yung feel, felt, found na technique, ayan, number one, feel. Kailangan mo maipaintindi, "Ate, naiintindihan ko na wala kang pera ngayon para makapag-join ka sa business." Felt, kailangan mong maipa-feel sa kanya na naramdaman mo din kung ano yung nararamdaman niya right now. "Ate, ganyan din ako nung nag-start, eh. Alam mo nung na-meet ko 'tong Emerald Guide, 15 lang ako nun, wala akong pera, tas yung baon ko hindi rin sapat para makapag-start ako sa ganitong business." Found, ano yung found? Ibig sabihin ng found, kailangan dito sa found last part, kailangan mong na makapag-construct ng solution kung paano niya magagawa ng paraan. Same to you kung paano mo siya ginawa ng paraan. Pero ate, natatandaan ko nun, naisip ko lang din kasi kapag hindi ko 'to sinimulan, pera yung problema ko, I'm sure sa susunod pera pa din yung problema ko. Gano'n. Dahil nga naisip ko 'yun ate, um, ginawan ko siya ng paraan, sinimulan ko siya, nagpatulong ako, and ngayon ate eto na yung resulta. Kumbaga need mong ipakita kung ano yung naging result nung ginawa mo. At the same time, kailangan mo siyang tulungan kung paano niya ma overcome or kung paano niya maaayos na makapag-join kahit na nasa gano'ng situation siya, okey? So next, eto, how to build instant rapport. Puwede tayong mag-Q&A mamaya 'no, if may mga question. How to build instant rapport. Okey, ano ba yung kahalagahan ng rapport? Alam niyo mentors 'no, before, ang rapport hindi ko masyadong pinapansin. Kasi hindi ako ano sa lalo na 'pag matatanda, parang sobrang layo nung ano namin na hindi ako maha-relate, di rin siya maha-relate. Lalo na ako naboboringan ako 'pag gano'n. So, hindi ako nag-aano ng rapport. Pero one thing na naintindihan ko sa business natin 'no, hindi lang pala products yung binebenta mo, 'di ba? Kundi pati yung sarili mo. Hindi naman literal na sarili mo, pero ikaw mismo. Ayan, may nag-share screen. Okay. So, halimbawa ito, bigyan ko kayo ng scenario. Naranasan niyo na ba na merong tao sa inyo na kailangan niyo naman yung minsan kahit kailangan niyo yung product, 'di ba may kaibigan ka, kaya lang yung kaibigan mo na yun or yung kakilala mo na yun, hindi ka okay sa kanya, masama loob mo sa kanya, napapangitan ka sa ugali niya. Alam mo yun, sobrang negative ng vibe towards sa inyong dalawa. So, kahit medyo interested ka sa products, nawawala kasi hindi kayo okay nung tao. Gets niyo? 'Di ba may mga gano'n tayo minsan 'no, napapaisip si mentor, Fred Desal, ayan, 'di ba? Minsan may mga gano'n. Pero minsan naman, sino dito naka-experience naman na kapag ikaw meron kang kaibigan, 'di ba, okey kayo, goods kayo, 'di ba magkasundo kayo, kaibigan mo talaga, ta's nagbenta sa'yo ng products, may in-offer sa'yo, hindi mo naman kailangan yung products, hindi mo naman kailangan yung binebenta niya. Pero dahil gusto mo siya suportahan, dahil dikit kayo, dahil magkaibigan kayo,
napapabili ka. 'Di ba? Napapabili ka. Minsan hindi na yung product yung binibili mo kasi hindi mo naman kailangan, eh, pero dahil kailangan ng help nung kasi kaibigan mo, kasama mo, yun yung nagiging turning point kung bakit ka bumibili, 'di ba? So, gano'n din dito, 'di ba? Kailangan nating mag-build ng rapport kasi, bukod sa ating products or sa compensation plan na meron tayo, isa pang ino-offer or binebenta din natin yung sarili natin. So, eto yung mga way kung paano tayo makaka-build ng instant rapport, especially sa mga cold market natin or yung mga tao na hindi natin kakilala. Okay? First, and give genuine compliments. 'Di ba? Yung tipo na babatiin mo, iko-compliment mo siya kapag nagkakapag-usap kayo, "Ate grabe 'no, napakasipag mo talaga, dalawa yung work mo." Yung mga simpleng gano'n 'no, sobrang laking impact po nun sa mga tao, 'di ba? Always say your prospect name, 'di ba? Minsan kasi may mga yung mga instances na nangyayari sa atin 'no, na nakakalimutan natin yung pangalan ng kliyente, 'di ba? 'Di ba ate ano, ate, ano nga po? Anong pangalan niyo? 'Di ba nakakalimutan mo. So, iba kasi sa feeling kapag binabanggit mo ng binabanggit yung pangalan nila. Halimbawa, "Oh, 'di ba Ate Ira, 'di ba maganda, ang ganda nung ano natin. O kamusta ka naman diyan Ate Ira?" Talaga? Grabe, ang sipag mo talaga Ate Ira 'no, nagagawa mo yung ganito kahit may work ka." Alam mo yun, parang mas nafi-feel ng tao na kasama mo siya kasi alam mo yun, parang ang dating kilala mo na agad yung tao. Kasi banggit ng banggit yung pangalan, eh. Okay. Next, try to display positive emotions. Yan yung mga, always ka lang positive when you think, when you speak, 'di ba? And then yung emotions mo sa ngiti, 'di ba? Dun din kasi nakikita ng tao. Kailangan lagi ka nakangiti kapag nakikipag-usap ka din sa clients mo. Hindi puwede na yung inaantok ka, natatamad ka, nakabusangot ka. Kailangan naka-smile ka lang, 'no? Kasi nahahawa yung energy. Next, ayan, be yourself, be friendly. Paano be friendly 'no, siyempre kailangan, makisama ka, kumbaga iintindihin mo yung client mo. Ayan, mga normal lang din 'to, ayan, find common ground, check your appearance, okay? Relax, ayan, don't interrogate your prospects. Ano interrogate, 'di ba? Yung para kang nag-i-interview, "Ate, saan ka nakatira? Anong ginagawa mo? Anong trabaho mo?" 'Di ba? Anong pinagkakaabalahan mo? Alam mo yung sunod-sunod, kumbaga kailangan 'pag magtatanong ka ng gano'n, may pahinga. What do you mean by may pahinga? Ibig sabihin, ah, parang pakuwento yung dating. Hindi yung dating na parang ini-interview mo yung tao. Kasi baka mamaya maka-encounter kayo na, "Bakit ang dami mo naman tanong?" 'Di ba? Ang dami mo naman tinatanong. Kasi minsan may mga gano'ng clients 'no, yung ayaw ng tinatanong sila sa buhay nila. So 'pag gano'n, ano lang, parang idadaan mo sa pakuwento na way para makilala mo yung tao, okey? Ayan, don't run through a list of questions robotically. Yun yung sinasabi ko kanina na parang, alam mo yun, nakalista lahat ng susulatin mo, anong pangalan niya, anong trabaho niya, anong pinagkakaabalahan niya, saan siya nakatira, anong interest niya. Alam mo yun, kailangan in a normal way mo pa rin siyang kakausapin. Okay? Next. Ayan, don't be needy, not giving the prospect time to respond. Yan yung mga basic na tips kung paano tayo makakapag-build ng rapport sa mga clients natin. No? And especially kung ang client mo is cold market, sobrang need ng rapport. Bakit? No? Kasi lalo na kung gusto mo makapagpapi ng executive, isa to sa lagi naming na kailangan build ng rapport. Kasi, di ba, hindi magta-trust yung tao sa'yo, lalo na kung di ka naman niya nakikita. 'Di ba? Lalo na kung di ka naman niya nakilala. At least man lang kahit through chat, through video call kayo nagkausap, nakikilala ka niya, ito yung tao na tutulong sa'kin sa Pilipinas. Okay. Next question to ask, ayan, questions to ask your customers to establish and build rapport. Ito naman yung mga sample. So, puwede niyo 'tong screenshot para at least magkaroon kayo ng idea. Ayan, kamusta naman, kamusta dun sa lugar niya. Kailangan kasi basta basic lang 'to mentors 'no. Ayan yung mga sample lang, screenshot niyo na lang, hindi ko na rin iisa-isahin. Ang pinaka magiging tip lang diyan, kailangan maka-connect ka sa tao. Kailangan hahanap ka ng paraan para mag-connect kayong dalawa. So akin as per, wala masyadong,
ano sa buhay nun, 'di ba? Hindi ako maha-relate. Pero ang isipin mo, andito ako sa Japan, kahit di ako nakapunta ng Japan, alam mo ba tita, yung mama ko dati nag-Japan. Alam mo yun, hahanap ka lang ng way para ma-connect mo yung sarili mo sa kanya. Okay? Kahit tanong tanong pa yan, basta kailangan mo lang ma-connect yung sarili mo sa kanya. Okay? Next, ito, how to handle any objections. Always agree, isolate the objections, and assume. Always agree, di ba? Kailangan mo na siyang agreehan. Hindi yung parang, oo ka lang ng oo, kasi hindi mo siya pwedeng salungatin. Kasi pag in the first place pa lang, nagdi-disagree ka na or nagkakasalungat ka na, possible, lumayo yung loob niya or hindi pa kayo magkaintindihan. Okay, ayan, isolate the objections. Kailangan mo isipin ano ba yung objections na binibigay niya. What if scam ba yan? 'Di ba? Wala akong pera, wala akong time. Yun yung mga objections na kailangan mo i-isolate. No, at the same time, assume. Assume mo na magpipiin siya sa'yo. Assume mo na mabibigay mo yung solution. Yun lang naman eh. Handle the objection and then close. Okay? So, sample objections. Ito. Ayan, ito, start tayo. Kasi ito yung normally na sinasabi ng mga natutok natin, no? Wala kasi akong pera. 'Di ba? Ay, wala akong pera. I don't have the money. Alam mo ate, naiintindihan kita. Kasi yung may mga nakausap din kami, yan din yung challenge nila. Alam mo ate, naiintindihan kita. Kasi nung nag-start ako, wala rin akong pera. Alam mo ate, may mga kasamahan ako dito. Ito, pakilala mo lang. Mga nag-start yan, wala ring pera. Pero ngayon, ganito, ganyan. Kumbaga, kailangan mo lang ipaintindi na na-feel mo siya. And felt, again, di ba? Ano yung felt? Kailangan mo ipaintindi na nararamdaman mo din or naramdaman mo yung naramdaman niya. And next, actually ate, ganyan din yung nangyari sa amin. Marami din kaming challenge. Pero ito yung mga follow-up questions na pwede nyo sabihin. Pero ate, na-experience mo na ba na makasubok sa ganito? Diba? Tanong-tanong ka. Pero ate, naranasan mo na ba na gumawa ng paraan para sa isang negosyo? Kumbaga, need mo ipaintindi sa kanya. Pero ate, ano pa bang humahadlang sa'yo bukod sa pera? Wala naman na. So, dun mangyayari na na-isolate mo na yung objection. Iniisip mo na ano pa yung mga solution na pwede mong ibigay sa kanya. Okay? So, eto. The next, no, is yung kapag magpo-close ka na. Sa pag walang pera yung tao. Pero ate, what if matulungan kita sa problem mo? Makakapag-join ka na ba? Kasi minsan, may mga tao na yun talaga yung problema. Pero minsan naman, may mga tao na ginagawa lang yung excuse, pero ayaw naman talaga. So, dito sa last part, dun yung malalaman yun, no? Ate, what if tulungan kita? Willing ka ba? 'Di ba? Pag sinabing oo, 'di ba? Oo, ganito, ganyan. Yun lang kasi talaga yung problema ko. Eh di, go. Doon na kayo mag-start. Naiisip na kayo ng solution. Okay? Kasi pag sinabi, ay, hindi pa din eh, kasi ganito, ganyan. So, meaning, hindi pa talaga time yun. Kasi ang dami pa niyang magiging reason. So, hanap na lang muna ng iba. Okay? Next. Next objection. May pera naman, pero busy. 'Di ba, mostly gano'n yung sagot, "Ay, busy ako ngayon, eh, wala akong time." Actually ate, na-gets din kita kasi alam mo marami din akong business partners, even diyan sa USA 'no? Kasi may mga business partners ako diyan, eh, two two yung jobs nila, two shifts, ang dami nilang job. So, nage-gets din kita ate. Pero ano nafi-feel mo ate kasi wala ka palang time? 'Di ba? Kailangan mo ring ipa-ano sa kanya, kumbaga, halimbawa, ikaw yung magiging way para maalis siya dun sa problema niya. Halimbawa, ang problema niya wala siyang time, 'di ba? Hindi niya magawa yung mga gusto niya. Kailangan mong ipa-realize sa kanya ano yung nawawala. Since ganun yung problem niya, hindi ikaw, isa ka sa way kung paano siya matulungan na makaalis dun. O, ate, ano nafe-feel mo kung lagi ka palang busy? Buti ate may time ka pa so dun pa din na habang nag-isolate ka ng objections, nakakapag-build ka pa din ng rapport kasi nakakapagsabi yung tao sa'yo. Okay? Pero ate, what if pala 5 to 10 minutes lang of your time mo per day ang igugugol mo dito sa business natin, okay po ba sa'yo? 'Di ba? Kasi dito ate kahit 5 to 10 minutes lang,
pero may possibility kang kumita, okay sa'yo, approve sa'yo, go ka, willing ka. Kumbaga, ipapakita mo din sa kanya yung mga possibilities na pwede mangyari. Okay? So, next, same question pa din. Pero ate, wala na bang ibang humahadlang sa'yo? Yung time lang po talaga. Diba? Ate, wala ka naman ng ibang concern, yung oras mo lang talaga. Ganon. Tapos, normally, tuwing sinasabi yon, ito yung mga nagiging sagot. Okay? Lagi mong i-ask na ano ba yung trabaho, ano ba yung pinagkakaabalahan para at least maintindihan mo din yung perspective niya. And normally, may two reasons lang naman tayo kung bakit sinasabi na busy sila. Number one, hindi alam kung kaya gawin. Diba? Kasi minsan, hindi mo pa nga natatry eh. Pero sinabi mo agad, busy ka. That is because hindi mo alam kung paano siya nag-work. Hindi mo alam paano siya nag-ooperate. Second, diba, walang pang start. Mostly naman ganun talaga eh. Kasi minsan may mga tao, pag gusto talaga, kahit 10 minutes, 30 minutes lang of their day, pwede nilang magawa. Kasi di ba napakarami rin nating mga OFWs na tutok sa jobs nila. So yun yung mga main reason. So need lang talaga nating ma-handle na maayos yung objection para hindi mo siya isipin na rejection ka, na nireject ka na kaagad. Okay? So, next, scam ba yan? Di ba? Ito, madalang lang naman ito tanongin, no? Before siguro, madalas. Pero ngayon, no, madalang na lang kasi because of our ambassadors, di ba? So, paano scam? Di ba? Ano ibig sabihin mo sa scam? Di ba? Naghahanap ka ba ng scam? Di ba? So, yung parang normal lang. Pero eto, di ba? Kasi pag tinatanong na scam ba yan, normally, kaya nila natatanong yan kasi meron silang history na na-scam sila. 'Di ba? Meron silang history na, alam mo yon, nag-invest sila ng pera, tapos walang bumalik. Meron namang mga tao na kaya nasasabing scam yung isang negosyo kasi nag-invest ng pera pero hindi nag-invest ng time. Okay? Kaya hindi kumita. Okay, no? So, eto. Next, networking ba yan? 'Di ba? Ano dapat sinasabi? Bakit mo pala ate naisip na networking? And next, ate naghahanap ka ba ng networking? Yun kasi yung sagutan namin even before. Ate naghahanap ka ba ng networking? 'Di ba? Para at least may idea din. Tapos ano pa? Minsan may mga tao na ayoko sa networking, ganito ganyan. Ano yan, parang mga triangle. So explain mo lang. Ate, good news kasi magugustuhan mo to. Sa dami ng ways of earning natin, pwede mo siyang i-explain na eventually, maiintindihan din nung client natin. Basta depende sa magiging explanation, no? Next, ano ba ate ayaw mo sa networking? Kasi minsan, kaya ayaw ng tao sa networking dahil sa mga sabi-sabi. 'Di ba? Yun naman yung tingin talaga dati sa networking na pyramiding, yung taas lang kumikita, 'di ba? Ganun yung mga nagiging mindset when it comes sa networking. Kahit di pa naman talaga nila na-experience, kahit hindi pa naman talaga nila nagawa. Ganun agad yung sinasabi. No? And eto, marami tayong ways kung paano mo siya ma-handle. Okay? Kagaya nito, kung hindi natin gagawin yung ayaw mo, ate, halimbawa ayaw mo mag-networking, kung hindi natin gagawin yan, pero possible ka pa din kumita, okay po ba sa'yo? Ganon, na-ask mo siya. So, meaning, hindi mo muna i-open yung networking side natin. I-open mo lang doon yung about sa selling, yung about sa, yung ibang ways of earning pa natin. No? Ayan, makikita nyo naman sa screen, benta-benta. 'Di ba? More on benta. Di tate, kahit hindi naman, basta baka pagbenta ka lang. And then, syempre, pag kumikita na yung tao, tsaka nyo ngayon i-explain yung iba pang ways of earning kapag medyo na-open na yung mind niya sa business na ginagawa natin. Okay? Ito, next. Alam mo ate, alam ko magkakaroon ka ng maraming tanong, 'di ba? Kasi para sa akin matalino ka. So yan na yung compliment. Diyan din pumapasok yung compliment, yung una nating tinapik kanina na sa pagbe-build ng rapport, always give genuine compliments. 'Di ba? Ate, hayaan mo na masagot ko lahat ng tanong mo kasi goal ko talaga ito.
So, minsan kasi, kaya nasasabi ng tao, networking ba yan? Negative yan? Scam ba yan? It's because wala lang silang idea or may past history lang. At the same time, para ma-handle mo lang yung ganong objections is basic lang. Kailangan mo lang sagutin yung mga itatanong nila. Kumbaga sa ano, kailangan mo lang bigyan ng assurance. 'Di ba? Kailangan, pag tinanong ka ng ganito, kailangan alam mo isasagot sa'yo. So, yun yung purpose po, no? Kung bakit kailangan natin siyang ma-master. Kailangan mo siyang paulit-ulit. Pero again, hindi mo ma-experience yung mga ganyang objections kung wala kang natutok. 'Di ba? Kung wala kang natutok, syempre, hindi ka gagaling. Kasi hindi mo siya nagagawa, hindi na-enhance yung mind mo kung paano sumagot ng mga objections. Okay? Dito, no, ate, I promise you, give mo lang yung time mo sa akin, explain ko sa'yo, di ko yan sasayangin. Kasi I'm sure naman na magugustuhan mo to. Pero kung hindi, walang commitment naman, then close the deal. Okay lang ba sa'yo, ate? 4 p.m. tomorrow tayo. 'Di ba? So always, always, always in the end, wag niyo kakalimutan na i-close yung deal. No? Kasi pag handle ka lang ng handle ng objection tapos hindi mo na close, wala ring purpose. 'Di ba? Kapag naman, alam mo yung pilit ka ng pilit i-close yung deal, eh may mga objections pa nga na hindi mo nasasagot, hindi rin mag-work. So kailangan handle mo yung objections at the same time sa dulo, kino-close mo na yung deal. Okay? So, sabi dito, ayan, any objection is not a rejection. It is simply a request for more information. Kapag tayo binigyan ng objection, lagi nyo lang isipin, naghahanap pa to ng more information. Hindi ibig sabihin na nireject ka. Kung close friend mo, nireject ka, yan yung mga way kung paano mo ma-handle. Kung hindi talaga, improve mo yung sarili mo, create ka ng own results mo, and at the same time, 'di ba, tuloy mo lang yung business na ginagawa natin kasi in the end, sila na mismo lalapit sa atin, no? And yun, more information, kailangan mo lang hasain yung mind mo sa pag-handle ng objection, hasain yung mind mo sa compensation plans natin, hasain yung mind mo sa pagtutok, hasain yung mind mo sa closing the deal, 'di ba yung IM5, yun lang naman yung mga ways dyan eh, 'di ba? Hindi natin kailangan gawing complicated. Kailangan mo lang talagang i-improve. Kasi yun nga, practice makes permanent, no? Hindi perfect. Kasi walang perfect. Pwede ka pang magkamali. So, permanent. Kasi habang ginagawa mo siya, nasasanay yung mind mo. Okay? So, yun lang yung ating topic for today, no? So, quick lang, di ba? Para hindi natin masyadong yung ma-cost yung time nyo. So, if ever merong mga questions, ayan, feel free na mag-comment sa ating comment section. And balik ko na sa ating magandang host, Mentor Ira. Yan. Yan, thank you po, no? Pag maganda yung host, panigurado maganda talaga speaker. Nagbuot ng sariling bangko. Yan, I hope everyone po, no, na may natutunan naman. And I hope na everyone na may apply natin yung mga na-share ni Mentor Mary Grace, no? So, yan, isa siya sa mga malulupit na ating mentor or team dito sa ating no, team na to, no? So, kung may mga gustong mag-question, feel free naman po, no? Chat nyo lang or type nyo po sa chat box kung magano or mag-raise ng hands po. Huwag pong mahiya. Bawal po ang mahiyain sa ating team. Kapag mahiyain po tayo, mahihiya din pumasok yung pera. Yan. So, wag pong mahiya. Kahit 3 questions lang. O, 3 participants lang po na gusto mag-question. Ayan, okay. So, pag wala pa, picture po muna tayo, no? So, habang picture po muna tayo. Habang nag-iisip pa po ng itatanong. Mens, sige ako nang mag-picture. Nandiyan na kayong dalawa, Mens. Tanggalin ko muna tong message. Okay, ready, Mens? Mentor Grace, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, tanggalin ko muna Mentor Ira. Okay, Mentor Grace, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, and then gallery view tayo. Okay, so 3 page tayo, mentors, sa kung sinong pwedeng magbukas. Ready, mentors? 1, 2, 3, smile.
Ayan. And then second page. Yun, marami pa ring nakabukas. 1, 2, 3. Mentor Nida, smile. Ayan. And then ang third page natin. Wala nang nakabukas. Okay. Okay, Mentor, back to you. Yan. So, ayan, may naisip na po ba mga mentors na itatanong? Huwag po kayong mahiya Kasi dito rin po tayo matututo, magigain. Diba? Mas mag-i-improve tayo, no? Yan. May nagtanong. Si Mentor Hannah Hazel. Yan. Mentor Grace, tanong lang po about your experience, objection, and rejection po. How you handle po ito? Yan. Yun. So, yun, Mens, no? Sa akin po, mostly, ganyan talaga. So, normal lang din na nagiging objections is yung mga binanggit ko kanina. Then, minsan, meron lang akong mga ina-add para mabigyan sila ng assurance. Like, halimbawa, medyo duda pa sila sa akin. So, ano pa ba ang mga objection? Sige, magbigay ako ng mga objection na ano sa kanila, hindi na nabanggit sa PowerPoint kanina. Like yung masasabi mo kasing objection kapag may duda sa yung tao eh. Ayun, kapag may duda. Sa part ko kasi, yun yung pinakamahirap, no? Kapag nagdududa sa yung tao dahil bata ka, ganyan na parang isa sa mahirap na way sa akin is yung makakonect din sa tao. So, ang ginagawa ko, nag-give lang ako ng assurance pa dun sa tao na, pero isa sa way ko is yung humahatak ako ng mga tao. Humahatak ako ng mga tao. Sino ba mga nakuha ko dun? Sila Tita Elvira. Kapag nakaka-experience ako ng ganun, kasi for me, objection yun eh. Kumbaga, isa yun sa way kung bakit na pipigilan yung pag-join niya or yung pag-commit niya. It's because of my age. Dahil sa trust. Dahil hindi alam kung kaya. 'Di ba? So ako naman, nagpapasok ako ng mga tao. At tita, alam mo ba, meron din ako mga ano dito. Nung una, hindi rin naniniwala kasi ganito, ganyan. So, ang ginagawa, pinapasok ko Kuya Edward, nakasama namin yan, sina Tita Elvira, di ba yung mga core din. So, even kami, ako personally, yun yung mga nakukuha kong objection. And kapag kasi ikaw, nag-give mo yung perfect assurance sa tao, di ba? Lalo na kung ganun, magiging way yon para gumaan yung loob niya sa'yo and ma-close mo yung deal. So for me, yun yung isa sa mga nagiging objection ko. Ano pa? Yun. Mostly kasi na nagiging objection ko pa is kapag namamahalan. Ayan, namamahalan. Diba? Itong mga objection na to, ito, hindi na to pasok sa PowerPoint. Bawal namamahalan yung client. Ang lagi ko lang iniisip, alam mo ate, naintindihan kita kasi alam mo dito yung 1,000, ang laki na po niyan eh. Diba? Even, I'm sure, hindi naman yung barya sa inyo. Mahal din talaga siya. Kumbaga, felt, technique pa din. Pero alam mo ate, kumbaga, give me solution. Mas mahal din kasi kapag alam mo yan, gagastos ka, kukuha ka ng ilang box, tapos ano ka, tsaka ka order ulit, tapos pag naubos, papadala ulit, paubos, papadala ulit. Kumbaga, yun yung mga nagiging scenario sa akin, na nagiging objection sa pagpa-close ko ng deal. So, iniisip ko lang doon na, pero alam mo ate, pag kumuha ka ng ganito, mas malaki matitipid mo, kasi ganito, ganyan, bibigay mo yung advantages palagi ng tao. Yun ba, bukod sa assurance, kailangan always ka mag-focus doon sa magiging benefit ng tao. Kasi ate, ganito yung makukuha mo, ganito yung mangyayari sa'yo, ganito yung magiging benefit mo, ganito yung mapapala mo. Kumbaga, need mag-sink in sa mind niya, ano ba yung mga makukuha ko? What's in it for me? Diba? What's in it for me? Bukod sa health advantage ko, what's in it for me pa? Ano pang pwede kong makuha dyan? Laging ganon. So, minsan ako, pag dudang-duda talaga yung tao, tapos namamahalan, sige ate, free shipping na. Ganahan, free shipping na. Alam mo yon, ang mahalaga kasi dito, makapag-close ka rin ng tao. Di ba? Makapag-close ka ng deal. So, yun yung mga objections. Basta, sa akin lagi, pag-handle ko ng objections, assurance talaga. Number one na binibigay ko assurance,
advantages, doon ako na-focus. Assurance, advantages. Yung bukod pa sa topic ha, yung nasa topic, ginagawa ko din yon. Pero minsan kasi, magugulat ka, ay hindi, wala sa topic namin tong objections na to. At least now, prepared ka na. Kasi even me personally, yun yung na-experience natin. So, yun, Mens. Yan. Thank you, Mary Grace, for answering that question, no? So, totoo yun, no? Give solution. Lalo na nga sa edad ni Mentor Grace o sa mga kapwa mentor natin dito na young age, no? So, kumbaga, isa rin siguro sa magiging tool, no? Lalo na sa mga kabataan na kakapasok or gustong pasukin itong business natin, no? Yung palagi tayo nga mag-attend ng mga trainings tulad nito, no? So para at least, kumbaga, mabuboost yung ano mo yung self-confidence mo. Na ay, hindi lang pala ako yung gento ang edad dito, no? So the way, kapag lagi tayo nag-attend, no? Maidagdag ko lang, no? So dito, ma-overcome natin yung hiya. Tapos, isa pa nga na, maidagdag ko lang din, na yung sa mga objections na yan, i-embrace nyo lang yung yakapin nyo lang yung mga, parang gawin na lang nating normal yung rejections na yan. No? Yung mga namamahalan, ganun din ginagawa ko. No? Kapag talagang kahit anong push ko't namamahalan talaga, pinapa-free shipping ko na. At then, nagba-background checking din ako. Nag-i-stock din ako ng mga nila, no? So sa mga objections, no, wag kayong parang ma-disappoint doon or parang ma-feel nyo na hindi kayo enough. So I think para mas mapaniwala natin, no, ma-convince natin yung ating mga client is yung matutunan din nating ma-improve yung sarili natin, no? Yan, meron pa po bang gustong magdagdag ng question? Yan. Pwede pa pong magtanong. Yan, may time pa naman po, no? Huwag pong mahiya. Yan, yung may gusto pong itanong, feel free. Meron pa po ba? Mag-raise ng hands. Pa na lang magtatanong, ayaw nila. Okay, sige po. Mentor. Go po, mentor. Ayun, so si Mentor Mary Grace, alam naman natin na bata siya na nag-start. So marami dito kasi ang nagiging reason is kaya ayaw gawin yung negosyo or nahihirapan is because yung kung sino yung offeran. So sa case mo, Mentor Mary Grace, nung nag-uumpisa ka, sino-sino and paano mo ginawa na magkaroon ka ng mga directs at ng mga leaders. So anong mapapayo mo din sa iba na lalo sa mga nag-uumpisa na hindi rin nila alam kung paano makakakuha ng mga directs o ng mga leaders? Ayun lang. Yan, thank you po. So, sa akin, wait lang, may nakatok. Ayan, connect ko lang yung AirPods. Ayan, so sa akin, paano siya na-overcome? Yung hiya na lang muna, paano na-overcome? Ang lagi kasing pinapa-mindset din sa akin, mentors, no? Especially ng aking direct mentor, kahit lamang yung mga tao na makakausap ko sa edad, basta kailangan, pag tinanong ako, or may mga objections na binato sa akin, kailangan, alam ko kung paano ko sasagutin. So, in that way, umisip ako, paano ko enhance pa yung sarili ko, paano ko malalaman to the point na kahit anong itanong mo sa akin about sa business, pwede ko nang sagutin. Kahit na mas lamang yung edad mo sa akin, to earn respect, to earn the trust. So, ang ginawa ko noon, yun, lagi ako ma-attend ng training, even offline. Minsan after school, pag Friday, ma-attend ako sa offline mentorings. Ayan, may mga kami dati, team day. So, doon sa akin. And when it comes naman sa clients, so, sa pagkuha ng clients, yun, mentors. Ang una ko talagang mga inofero nun, mga tita, ganyan. Pero, nung nag-start kasi ako,
sobrang maano talaga, hiya, gano'n. Hindi talaga ako kasi ang lagi kong inaano si ate. Sabi ko, "Te, ikaw na kaya." Ako magtatawag, te, tapos sabihin ko ikaw kakausap. Gano'n. Kasi andun yung syempre kinakabahan ka, tapos mga kamag-anak mo pa, hindi mo alam paano mo kakausapin. Kasi unang-una, wala ka namang alam, wala kang connect. Kumbaga, walang maliit lang yung market. Kasi ang mga pwede ko lang offeran is yung mga kapwa ko estudyante, mga teacher ko, mga kamag-anak ko, yun lang. Hindi ako, walang na makakilala ako ng mga tao na taga-US, taga-ganito, alam mo yung mga mas ahead sa akin, yung mga mas capable. Pero tanda ko noon na sabi ni ate, no, ah, kung wala kang connections, kailangan mong makahanap ng mga tao na may mga connections. So, doon na nag-start na nag-create kami ng ads, no? Trial and error. Talagang minsan sunugan budget, no? Pero trial and error. Nung nag-ads ako, talagang wala akong inaano nun. Ang lagi kong mindset, pag eto, nakausap ko, kailangan payin, gano'n. Tapos assess mo yung sarili mo. Baka mamaya, hindi na lang pala objection yung nangyayari. Baka mamaya, sa'yo na lang din talaga yung problema. Kasi wala ka pang knowledge about sa business. Baka mamaya kaya hindi nagpipayin yung client, hindi dahil sa walang pera, hindi dahil sa walang time, hindi dahil sa busy, hindi dahil sa mahiyain. Minsan, baka wala na lang tayong knowledge to the point na hindi mo nasagot lahat ng questions niya. No, hindi siya na-satisfy sa sagot mo. 'Di ba? Minsan kaya ganun pag nakakausap tayo ng ads, magugulat ka, nakausap ko 'to nasa ibang tao na, sa ibang team na. It's because yung mga objections niya, yung mga information na hinahanap niya, hindi niya pa nakita sa'yo, pero nakita niya sa ibang tao. So, yun yung reason. And para maano mo yun, kailangan mong i-improve yung sarili mo na alamin yung pasikot-sikot ng business, alamin yung mga background ng tao. Kailangan mo talaga maging knowledgeable. Tapos, at the same time, overcome mo talaga yung hiya by improving your skills, improving your knowledge. Kasi yun yung lagi sinasabi sa akin. Kung hindi mo siya gagawin ngayon, kailan mo siya gagawin? 'Di ba? Lagi sila kasi ano ko nun, magkakapera ka ba sa hiya mo? Gaganon ako ni ate. Hindi. O, edi walang reason para mahiya ka. 'Di ba? Walang reason para mahiya ka. Walang reason para mamili ka pa ng mga kausap mo kahit kaklase mo 'yan. Kasi eto na lang, imagine niyo last na. Kung ang mga mentors natin is ginudge tayo, possible wala tayo dito. Kasi isipin mo palagi, ano ka ba nung nag-start ako, estudyante nung nag-start. Tapos ano pa ako noon, alam mo, wala talagang alam. Tapos balikan mo din paano ka nag-start. Isa lang akong empleyado, minimum sinasahod, 8 to 13 hours ang work. Pero kung ginudge ako nung mentor na nag-invite sa akin, possible wala ako. Yun lang. So, ganun lang isipin niyo sa tao. Wag niyong i-judge dahil wala silang pera, hindi nila alam. Kasi kung ginudge kayo, wala rin kayo dito. So, ganun din sa kanila. Give niyo lang, wag niyong isipin kung mag-join or hindi. Basta ang goal mo lang din to share and maging part sila ng company. Then, tuloy lang, then expand. Lawakan mo yung network mo to the point na kung ano, hindi mo kasi masasabi ubos na talaga yung worm pero lawakan mo yung network mo, hanap ka ng ibang way, paano ka pa makakapag-market, 'di ba? So, yun po. Yan. Thank you po, no, Mentor Mary Grace, no. So na at least nasagot naman po na ni Mentor Mary Grace yung mga katanungan. Mentor Mark, Daniel, yan, may tanong po. Nag-raise ng hand si Mentor Mark. Ayun, amazing morning po everyone. So amazing morning Mentor Mary Grace. No? So thank you so much Mentor Grace sa mga tips na ibinigay mo sa amin for handling objection. So doon sa nabanggit ni Mentor Mary Grace, no, ang take away ko lang is talagang kailangan din talaga natin mag-build ng rapport. So which is yun din ang kahinaan ko kasi sabi lang isang S-type, no, mahiyain. So rapport talaga yung pinaka kahinaan ko. Pero kailangan talaga siyang aralin kung mahiyain ka. So yun, nasabi naman doon kung paano ka mag-build ng rapport. So kailangan talaga yung rapport para makuha natin yung trust ng tao. And so may enhance mo siya kapag marami ka talagang kinakausap na tao. So para matutunan mo rin siyang i-handle yung mga objections. So kailangan lang na marami tayong kinakausap, di ba? Kasi hindi natin niya sa ma-enhance kung wala naman tayong kinakausap. Yun lang po yung take away ko. Pero ang ano ko kay Mentor Mary Grace, may question kasi ako kay Mentor Mary Grace eh. Kasi isa si Mentor Mary Grace na nakita ko talaga na
madalas na nakakapagpapiin, mga executive package. So bihira ko sa mabalitaan na nagpapapiin ng copper, no? So talagang executive mga napapapiin niya, Jade, Platinum. So ang question ko kay Mentor Mary Grace, so Miss Mary Grace, so pwede mo ba kami bigyan ng idea kung paano mo po ginagawa na ma-close deal yung isang client sa executive package? So ano po ba mga tips na maibibigay niyo sa amin para hindi po namin sa mapapiin ng copper, lalo na kung mga international, di ba? So ano pong tips niyo para talagang executive po agad? Okay. Ayun, thank you po. So, yun. And yun, mga tips. May topic tayo dyan, may slide tayo dyan. Pero eto na lang. Unang-una, syempre, push mo din applicable sa lahat, no? Lalo na kung associate ka. Kung gusto mo talaga makapagpapiin ng executive, unang-una, dapat executive account holder ka. Kasi natatandaan ko noon, naka-silver ako. So, mag-1 year na ako noon. Takot na takot ako mag-upgrade. Pinipilit ako ni ate noon mag-upgrade. So, sabi ko, silver na natin, silver, nahirapan ako. Paano pa ako mag-gold for you? Di ba? Pero kasi, yun nga, it's all in the mind. Kasi pag nag-upgrade ka, hindi kakahalaga na upgrade. No? Pag nag-upgrade ka, mapupush yung limits mo eh. Lalaki yung psychological wallet mo na naka-gold ako. Hindi pwede makakapagpapiin ako, panay silver lang. Di ba, naka-platinum ako eh. Hindi pwedeng makakapagpapiin ako, panay gold lang. Hindi naka-jade ako, hindi pwedeng makakapanay piin ko copper, silver, bronze. Di ba? Ganun yung naging utak ko noon. So, nung nag-gold ako, minaximize ko mag-gold for you. Nung nag-plat ako, minaximize ko makapag-direct ng jade at saka ng platinum. Nung naka-jade ako, minamaximize ko ang jade at saka platinum na makahanap pa ng directs. So, lagi, as for me, ikaw kasi sa atin kasi mentors, no, tayo po yung magsiset ng standard. Kasi kung ano yung i-mindset mo sa client, yun yung tatanggapin niya. Sa mga hindi po nakakaalam, pag international, hindi ako nagbabagsak ng associate. Ang starting ko, gold. Pero simula nung nakita ko na sunod-sunod yung gold, mukhang basic sa mga tao yung gold. Ang ini-standard ko naman, pinakamababa ko platinum. Dumating po ako sa ganun. And simula nun, hindi ako nakapagpapiin ng gold. Panay jade and plat lang. Yun lang yung pinagpipilian nila. Kasi para sa ang mindset ng tao, platinum to eh. So, ito yung pinakamababa. Ito yung kukunin ko. Pero on the other side, kailangan din natin i-explain what's in it for them, di ba? Laging yun. Ano ba yung advantage ko pag nag-jade ako? Ano ba yung advantage ko pag nag-platinum ako? Yun kasi yung lagi kong mina-mindset na kailangan mo to, ate, kasi pag nag-jade ka, bukod sa makakakuha ka ng 200 boxes, may 50 barley ka na free. Kapag ate, nakakuha ka ng, kasi imagine mo to, ate, tapos andun din sa akin yung mas mentors, no, mas convincing kasi kapag may dating yung voice mo or feel mo yung tao kapag normal mong sinasabi. Halimbawa, ate, alam mo ba, mas maganda makapag-avail ka ng Jade package. Kasi dito po, no, alam mo yung stocks dyan, 200 boxes, ang bilis lang maubos. Yun yung first. Yung pangalawa mo, kung ganito yung gagawin mo, ate, alam mo ba, ang bilis maubos ng barley dyan, 200 boxes. Alam mo yung iba, half a week, 2 weeks lang. Yung iba, 1 month lang. Paano pag naubos yun? Wala ka nang pang-inom. 'Di ba? What more pa kung magpa-platinum ka, di another shipping fee ka na naman, di mas mapapamahal ka na naman. Ganon. Kumbaga mas may dating, mas may impact. Kung yung boses mo or yung pagsalita mo may impact na, what more pa yung sinasabi mo, mas tumatatak sila sa tao. At the same time, yun nga, set ka ng standard. Kasi yung mga tao, minsan, wala talagang ano sa pera. Minsan wala talagang problema yung sa pera. Ang kailangan lang nila maintindihan, maglalabas ako ng ganito kalaking amount, bakit kailangan ko maglabas? Ano mapapala ako? Ano mangyayari sa akin? Ano mga advantages ko? Yun lang lagi yung i-explore nyo. And meron kasing tinatao na parang fear of regret. Ano yung fear of regret? Eme ko lang ata yun. Sa fear of regret, parang takot yung tao na magsisi. Alam mo ate, meron na akong mga kakilala dyan, kumuha ng gold, tapos may pan-jade naman, kaya lang hindi niya kinuha kasi alam mo sabi, kagaya nung sinabi mo, kasi baka daw hindi maubos, alam mo pagdating, ubos na. So syempre ate, paano yun? Shipping na naman siya. Di ba nakakapanghinayang yun? Kumbaga naisip niya nga, oo nga, di pag nangyari din sa akin yun, maghihinayang din ako, sayang din. Kumbaga napapaisip sila ng ganun. Ang ano lang dyan, more on realizations.
realizations talaga. Tapos, yun nga, kagaya kanina, then solid rapport. Kasi sa akin, mentors, no, ang nangyayari sa akin, so kung hindi nyo po familiar, hindi po ako nagsusulat kamay. Dati kasi nagsusulat kamay ako, di ba? Sa Kuya Mark, ayan, nagsusulat kamay yan. Di ba nung una kasi slides, PowerPoints talaga. Ginawa rin namin yun. Sulat kamay, inadapt namin yung sulat kamay. Kaya lang hindi talaga ako sa sulat kamay. Not until na-discover ko, pwede pala pag share screen lang. So, share screen lang, daw kausap kita, rapport ako. Kahit tumagal yung rapport natin ng 1 oras, ang nangyayari, yung closing ko, 20 minutes, 30 minutes. Naka-experience din tayo, no? Ngayon mo tinok, ngayon mo kinausap, ngayon nagbayad ng payment. Kasama ko pa nun si Ate Naomi, yung Jade na nag-OTS credit card, taga USA. Diba? So, ang dami ganong instances. Kailangan mo yung rapport. Kasi minsan, kahit yun nga, yung binibenta mo sa sarili mo, kahit minsan alanganin sa products, pero dahil nakapag-build ka ng rapport, na ano mo, parang ang gaan-gaan ng loob ko sa tao to, ang gaan-gaan ng loob ko sa batang to, parang ang ganito, ganyan. Diba? So, napapabili siya. 'Di ba, nakukuha mo yung trust niya, nagi-gain mo yung trust niya kasi naiintindihan mo siya eh. Kumbaga, nagiging good yung relationship niyo eh. At the same time, yun nga, build ka ng rapport, kailangan mo kausapin. Sa pagbi-build ng rapport, yun talaga yung number one. Then sa presentation, di mo kailangan ng mahaba. Basta maintindihan lang. Ang ginagawa ko nun, sinishare screen ko lang yung share screen, ate, ito pala yung package natin. Share ko lang ganito, ito yung Jade, then ito yung sumunod. Yung mga tao kasing hindi dinadaanan ko lang yung platinum. Ganun yung nangyayari. Pero eto, may platinum tayo. Kung hindi kaya talaga yung Jade, 112 lang to with 112 boxes. Kaya lang ate, isi-switch ko, babak ko sa Jade. Kaya lang ate, ito, konti na lang idadagdag mo, may 50 boxes ka na. Tapos, hindi pa ako nun nakakapag-explain ng just for you. As in, product benefits lang yun. So, share screen mo, testimonies, di ba ate, nabanggit mo, may ganito, ganyan ka. Syempre, mas mahal pag nagpa-opera ka. Parang ganun lang. Imumulat mo lang yung mind niya sa reality na mas makakabuti na mag-take siya, mag-avail siya, kaysa mas mapamahal pa siya. Ganun lang. So, yun, mentors, hindi ako nakapag-topic pa nun pero may creation tayo ng PowerPoint ng how to close executive deals. Ayun po. Pero yan, mga nakalagay din yun sa PPT natin. Ayan. Thank you, Mentor Mark. Sana nasagot ko po yung tanong nyo. And thank you po, no, Mentor Mary Grace, no, sa mga tips and strategies na iyong na-impart, no, na i-share sa amin. Ang galing, di ba? At young age na, napapawaw ako. Kasi, di ba, kumaga, isa rin yan sa mga struggles ko sa totoo lang, yung makapaghanap or invite ng mga tao na gusto, paano ko sila mapapa-avail ng mga executive package yun. So, thank you for sharing your knowledge and tips po, no, Mentor Mary Grace. So, meron pa po bang gusto magtanong? Ayan, sige po, last questions po natin ha, Mentor Marilyn. Yan, sige po, ano pong tanong nyo, Mentor Marilyn? Hello po, amazing morning po. Natanong ko lang po, kay Mentor Grace po, ano po yung mga naging challenges nyo po kung paano po kayo nag-hit po ng into Sapphire po at maglabas po ng kotse at very young age po? Yun lang po. Ayun, madami, mens. Hindi, yun, sa pagsasafar, unang-una, syempre, yung RQB. Isa yun sa, RQB. Diba? Tapos, sa sasakyan, syempre, pandaw, etc. Pero, kung isusumahin mo lahat, isa sa mga nag-struggles natin is yung, unang-una, paano ka makapagpapiin, lalo na kung nag-hit ka ng rank. Diba? Mahirap kasi yun eh. Parang, tapos, ang ginawa ko nun, solution, sa madami, pero ito na lang, tips na lang, need mo talaga pag mag-set ka ng goal is meron kang deadline. Ayun, may deadline ka. Tapos dapat kalkulado mo yon. Sa mga hindi nakakalam, nag-hit ako ng Sapphire. Then pag nag-hit ka ng Sapphire, kailangan, ano sa loob mo? Ikaw mismo may gusto. Kasi pag mentor mo lang may gusto, hindi siya mangyayari. Bisang kasi ganun eh. Mentor mo may gusto, pero ikaw, wala sa heart mo. So, hindi siya nangyayari. Kasi ang nangyayari, nasa mind mo lang dahil sinabi ng mentor mo, pero wala sa heart. So, wala nangyayari sa action mo. Kasi hindi mo siya gusto eh. So, kailangan mong pilitin na gustuhin.
Okay? Kailangan mo siyang pilitin na kailangan mo siyang magustuhan. Kailangan mong isipin bakit kailangan mong pilitin na. Kasi for your own good din na magkaroon ka ng magandang resulta. 'Di ba? And ang ano namin doon, isa sa mga struggles ko noon is yung hirap ako makapagpa-PIN. Hirap ako makapagpa-PIN talaga. So yun yung isa sa ano ko, parang marunong ako mag-training 'pag may pina-training ka sa'kin kaya ko 'yan, 'pag may pina-mentoring ka sa'kin kaya ko 'yan. Pero 'pag magko-close ng deal, nagpapatok pa ako kila Mentor Ryan, kila kila ate, kasi kailangan ko ng guide, kailangan ko ng help talaga. Kasi yun nga, wala akong ano. So ang ginawa ko, una, kasama ko yung mentor ko. Kaya lang dumating ako sa point na dahil gustong-gusto ko mag-sapar, madaling araw may nakausap ako, wala akong makontak. Wala si ate, wala si Kuya Raya, wala lahat. Wala lahat ng puwedeng tumulong sa'kin. So ako, wala akong choice. Dahil gusto ko, kaso natatakot ako, dahil di ko alam kung magpe-pay in, 'di ba, pinush ko pa din yung sarili ko. So, good thing, good news do'n, nag-pay in yung tao. Kasi do'n ko napatunayan na, hala, kaya ko na pala. Chat ako kay ate, pag ko, ate, may OTS ako, good pay in. May additional ako, 1,000 RQB. Kumbaga, hindi mo mapatunayan sa sarili mo, not unless ikaw mismo magte-take over ka. Ganon. Wait lang, mentor. Ate Ira, pasalo po muna. Wait lang. Okay. So, totoo po yun, no? Kumbaga, maidagdag ko lang, no? Yung mga struggles na yan, isa rin yan sa mga magiging ano natin magpapalakas sa atin ng loob natin. So, kumbaga, i-conquer mo yung fear mo eh. I-conquer mo yun. Tulad nga, dumarating sa pagkakataon na hindi natin makontak yung mga upline natin, no? Yung mga ka-team natin. So, dito naman kay IM World, kagandahan, no? Kahit hindi natin siya totally direct team, no? Hindi natin siya totally kasama dun sa team na pinasok mo, sa upline, sa team ni upline mo, is pwede ka tayo dito, mentor, ano po, i-chat niyo po ako. Kaya, Mentor Ira, pwede po bang makahingi ako ng help sa'yo kung paano ko ito ganyan? Or Mentor Edward, pwede po bang mag-seek ako ng help sa'yo kasi may gusto akong ipato kasi hindi ko siya masyadong mapaliwanag. Pero pagka dumating na sa punto na wala talaga tayong makontak kasi hindi natin masasabi, di ba? Pahinga, sumako na, no? At least, lakasan mo yung loob mo na kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. At least, i-share mo pa rin kung ano yung mga nalalaman mo. Diba? Ngayon, kung sakali man na hindi mo siya mapapay in, at least meron ka, yung mga ganong klase ng tanong, hindi ko nasagot. I-take down notes mo para sa susunod, matanong mo kay upline mo o sa mga kapwa member natin, no? Mentor, kasi ito yung tinanong sa akin last time ng client ko, hindi ko nasagot. Ano bang possible o magandang isagot sa ganitong klase ng tanong? So, ganun po, no? At least, tinatry natin. Mapapay in man natin siya o hindi, at least you try. At least doon, malalaman mo kung ano yung part doon or ano yung mga klase ng tanungan, yung mga dapat mong malaman. Para at sa susunod na may maka-encounter ka ganun ulit na client, ganun ulit yung tanong, masasagot mo na kasi na-experience mo na siya. Diba? Kasi pagka hindi mo pa hinarap, yung pagkakataon na yun na bother ka kasi wala kang mahinga ng tulong. Pag hindi mo pa hinarap yun, hindi mo pa sinubukan, hindi mo talaga malalaman. So, unang-unang rules po, no, para paano tayo makakapagpa-pay in, makakapag-invite, makakapagpa-convince ng iba kung tayo mismo hindi natin inaaral. So yun po ang kagandahan nito na may everyday tayong free come to think of it, free Zoom training. Attend ka na lang, makikinig ka na lang, 'di ba? Yung palay na yung lumalapit sa atin, tutuka na lang tayo. So bigyan natin ng total, pumasok na tayo pare-pares dito, pare-pares tayo nag-invest, naglabas ng pera, naglabas ng oras, nagbigay ng effort. So bakit hindi pa natin pagbigyan ng panahon? Kumbaga, andito na yun pinasok na natin, ayaw natin pare-pares na masayang yung sinimulan natin. 'Di ba? So paano yun? 'Di ba? So dapat nating aralin, dapat nating tutunin yung mga galawan dito sa business na pinapasok natin para dumating yung time na tayo na yung magpapakonvince sa iba, madali na lang. Diba po? So, yun. Okay I naman. hope na Sagot mo na ata. So, yun nga Ayun. po, no? Aralin talaga natin yung business, yung mga galawan natin dito sa business na to para
mas madali natin mapakonvince yung ating mga prospect. Yun. So, yun, Mens, mga agenda kasi. Ayun, quick lang, pag mag-set ka ng goal, isa sa ano ko talaga is, minsan kasi, hindi minsan lagi akong buzzer beater. Ayun, buzzer beater, no? Pero tips lang sa lahat ng magta-target sa Sapphire man yan, Ruby man yan, or anything na ginugol mo, kailangan talaga lagi kang may deadline. Mens, lagi talaga ikaw may deadline. Kasi pag wala kang deadline, bawa, goal mo mag-Sapphire. 'Di ba? Pag wala kang deadline, kailan ka magsa-Sapphire? 'Di ba? Goal mo mag 1M. When wala kang deadline, kailan ka mag 1M. 'Di ba? So, need mo mag-set ng deadline sa sarili mo para at least hindi natatagalan yung resulta na nakukuha natin. 'Di ba? At the same time, kapag nag-set ka, kailangan, gasgas na to eh. Laging gusto mo dapat. Promise. Kasi sa pag-hit, susubukan ka talaga niyan. I'm sure naririnig niyo yung mga story ng mga nagra-rank up sa atin. May mga nakukulangan ng RQV, may mga kinakapos sa oras, mayroong mga PE na tapos biglang on the spot nagba-back out na nakukulangan, 'di ba? Ang dami. So sa akin sa personally no, nang nangyari noon, mga hindi po aware nung nag-hit ako ng Sapphire, lahat kami may COVID. Alam niyo po, lahat kami nagka-COVID. Ako, sila ate, Kuya Mark, buong pamilya namin may COVID. Tapos, imagine mo, pressure ka na nun sa RQB. Pressure ka na sa paghahanap ng RQB, pressure ka sa pagpapapiin, pressure ka sa pagpa-follow up. At the same time, bigla ka pang lalong nadagdagan pa yung iniisip mo. Kasi yung mama ko, nag-50-50. Nag-50-50, nadala sa ICU. Tapos, 'di ba, andun yung life is full of choices. Yun yung lagi ko naalala. Life is full of choices and every choices you make makes you. Lahat ng decision mo, good or bad, talagang ikaw yung magte-take nun. Then, may option ako, pwedeng ihinto ko yung pag-hit kasi mama ko yun eh. 'Di ba? Pangalawa, pwedeng ituloy mo. Kasi, goal mo yan eh, pangarap mo yan. So, nilabang ko, umiyak ako, nagtutok ako, di ba? Habang nagpe-present, alam mo yung bagong iyak ka, pupulbo lang ako, tapos magtutok ako, parang walang nangyayari. Ganon. So, ang question kasi doon, every time nag-hit ka or nagta-target ka, what are you willing to do talaga? What are you willing to do? Di ba? Anong kaya mong i-sacrifice? Anong kaya mong ibigay? Hanggang saan ka tatagal? Anong kaya mong gawin? Di ba? What are you willing to do talaga? At the same time, never give up your goals. 'Di ba? Kahit isang minuto na lang yan, kahit isang oras na lang yan, never give up your goals. Kasi alam niyo, in just a snap, ang daming pwedeng mangyari. Tanda ko, last day na ng Sapphire, birthday ko na nun August 31. Ang kulang ko pa, 26 na RQV. Last day na yun parang sagad na lahat ng follow-up. Last day na. Diba? Iniiyak ko na talaga yun habang nagpa-follow up. Then, mga alas 2 na madaling araw nakapag-OTS ako gold. Umaga ng 31 nakapag-OTS ako gold. Tapos, tanghali yun bago mag-cut off. 1 hour bago mag-cut off. Diba? Nakapagpapingin kami gold. Diba? So, andun yung, basta ipakita mo lang kay Lord na sobrang willing and eager ka makuha. Ibibigay niya sa'yo yung ginagol mo. Then, yun, pag may ginusto ka, kunin mo talaga. Yun talaga, pag may ginusto ka, huwag ka pumayag na hindi mo siya nakukuha. Kasi pag pumapayag ka na hindi mo siya nakukuha, masasanay ka na lang din. Hanggang sa hindi ka na nakaka-hit, hindi ka na nakaka-target. Di ba? So, share ko sa inyo yung personal goal na nakapagpa-pressure sa akin right now is yung, di ba, kaka 1M lang nung November. Ang ano naman sa akin ngayon, yung sa anniversary, kailangan mag 2M, di ba? So, doon, dapat kalkulado mo din yung magkano yung kailangan mong kitain, magkano ka dapat per month, magkano ka dapat per week, para ma-hit mo yung target mo. So, maraming kailangan i-consider. Hindi yung basta nag-target ka lang. Nag-target ka lang. Marami kang kailangan, parang i-assess mo din yung sarili mo. So, yun, Mens. Yan. I hope po nasagot na po ni Mentor Mary Grace yung tanong po, no? Yan. So at least mga
questions, no, nasagot naman at nabigyan katarungan naman na ating speaker, no. So, I think we are ready na, no. Magko-closing prayer na po tayo. Yan. Pero gusto ko muna mag-thank you kay Mentor Mary Grace po, no, for sharing your knowledge po, for giving your time sa ating Zoom training na ito. So thank you rin po sa lahat ng mentors na nag-participate, na umattend, nagbigay ng oras po dito. So yun po, no. Maraming salamat. Okay, let us proceed na sa ating closing prayer. Yan. Ako na lang din po siguro magli-lead ng prayer. Okay? Let's bow our heads and close our eyes po. Yan. Lord, thank you po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, no? Maraming salamat po dahil natapos namin ang Zoom training na ito ng matiwasay. Lahat kami ay nagkaroon ng karagdagang kaalaman. Salamat po sa lakas na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo na sa ating speaker for today, no? Salamat sa lahat ng mga pagpapala, biyaya. Okay, naway sa aming paghihiwalay-hiwalay ngayon, sa kanya-kanyang mga gagawin sa buong maghapon, patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan at patuloy na gabay. Yun lang man po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you po, Mentor Mary Grace. Yan. Thank you, mentors. Thank you, Mentor Mary Grace. Thank you, Mentor Grace, Mentor Ira. Thank you po. Thank you po. Thank you, mentors. Thank you po, Mentor. Thank you, Mentor Mary Grace. Thank you, Mentor. Thank you, Mentor Mary Grace. Mentor Mary Grace, thank you so much. Thank you, Mentor Mary Grace. Thank you, Mentor Ira. God bless po. Thank you, Mentor Thank you, Mary Grace. Mentor Ira. Ingat po ang lahat. Thank you, Mentor Thank you, Mentor Ira and Mentor Mary Grace. Bye-bye. Bye.